Kasi nakakaawa naman talaga, wala sa kanyang tumutulong, nagsosolo lang siya. Yan na siya mga katropa. Full pack. Dito kayo nagluluto, nanay? Opo. Mainit pa yan kasi nabakulo po ako ng tubig eh. Good afternoon mga katropa. Nandito ako ngayon ulit sa harap ng Starbucks. Hinahanap ko ulit si Nanay Rosita Ramos, yung matanda na interview ko dati. Nakatira sa sa sementeryo. So pupunta ako ngayon, titingnan natin yung bahay niya doon. Titingnan natin kung ano yung kalagayan niya doon mga katropa. Tara, samahan niyo ako. Mga katropa, si Nanay Rosita. Siya yung in-interview natin dati. So ngayon bibisitahin natin yung yung bahay ni Nanay Rosita, kung saan siya nakatira, kung ano yung kalagayan niya doon. So inakay ko na lang yung bike ko kasi malapit lang naman, lalakad lang pala. Nay, kumusta po yung ano nyo, yung asthma nyo? Ganun pa rin po. Nasusunod pa rin. Kasama ko po doon mga aso. Yun lang po kasama ko. Pantay ko. Nakakaano naman po ba? Nakakabili naman po ba kayo ng inhaler, yung salbutamol? Papaubos na po. Kasi minsan linggo pa po ako nakabili nito eh. Mga katropa, ngayon nandito tayo sa sa sementeryo ng Santa Rosa. So kung tawagin niya na ito, sementeryo Romano ba, Nay? Ayun. Yan ay yung bahay mo, Nay. Mga aso at pusa lang kasama nyo, Nay. Yan ang mga kasama ni Nanay. Pusa. Saka aso. Pasok po kayo. Dito po yung bandang sikleta niyo. Yeah, ito lang. Dito naman po. Ayan yung bike natin mga katropa. So saan kayo umigib, Nanay, ng tubig? Doon sa ibaban, umuupa ko ng mga bata. Nagpapaigib kayo? Opo. Ayun mga katropa. Dito yung tulugan ni Nanay. Nicho po ba yan, Nanay? Opo. Ayan, nasa ibabaw ng nicho natutulog si Nanay. Wala naman po laman na to eh. Kumbaga pinatigilan po ako dito na may-ari. Mabait yung may-ari nito, Nanay? Opo. Opo kayo. Salamat. Dito kayo nagluluto, Nanay? Opo. Mainit pa yan kasi nabakulo po ako ng tubig eh. Diyan na rin kayo nagluluto, no? Opo. Walang kuryente dito, Nanay? Wala po. Dati po, may kuryente ito. Ninakaw. Ayan pa Naku po. Nakawan pa. Ninakaw, kaya pinatigilan nito na may-ari. Ang bihira. Kaya pumayag siya na kayo naman dito. Dito rin po namatay asawa ko. Dito rin. So mga katropa, dito rin sa higaan na to pala namatay yung asawa ni Nanay. May nabigay po sa akin kagabing grocery yan. Ayun may na si Nanay May pang Noche Buena na si Nanay May pang Noche Buena package si Nanay. Bali mayroon din magandang loob kay Nanay. Opo. Pagka gabi umuulan, di naman kayo nababasa dito, Nanay? Doon kayo sa labas. Doon kayo sa labas.
kilo eh. Sa inyo po itong lahat ng pusa at aso, nanay? Opo. Ah, mahilig kayo sa hayop. Ano po? Yan lang po libangan ko. Mag-alaga ng hayop po. Ay, ayos pala. Ayun. Well, ilang taon na nga kayo, nay? Yan. 68. 68. Yun, 68 years old. 68 na, si Nanay Rosita Ramos. Yun mga katropa, yung kalagayan ni nanay dito hindi biro kasi bukod sa mag-isa lang siyang buhay na natutulog dito, kasama niya yung mga patay, yung mga namayapa na mga katropa. Kaya sabi nga po ng iba, ang lakas na po loob ko. Paano ika nanay pag nagkasakit kayo? Wala akong magagawa kasi wala naman talaga akong kasama. Eh, kaano yung nanay, yung kalagayan ni nanay dito mga katropa. Ano kayo at may Ayan. tao lang na. Magpapasko pa naman mga katropa. Mag-isang sasalubungin nanay, mag-isang i-celebrate ni nanay yung Pasko dito. Birthday ni Lord. Sabagay, lagi niyo naman kasama si Lord dito. Ako hindi naman po ako pinababayaan ni Lord eh. Kahit pa paano, kumikita ng pamilya ng pagkain. Nakakakawa ko sa gamot ko. Pasalamat tayo at may marami pa rin mga mababait na nagmamagandang loob kay nanay na tumulong. Noon din ko pa po binili ito eh. Kaya delikado na rin to eh. Pasahin na rin. Okay. Ay, Lord. Basta ako bago po matulog, Lord ako, tawag ako sa kanya. Sana magising pa ako. Awa ng Diyos naman po eh. Hindi naman po ako pinababayaan. Masisikatan ko pang araw. Nay, ngayong Kapaskuhan, ano bang lagi niyong pinagdadasal? Ano bang Sana po, hinihiling niyo? wala po akong depresya. Yung masaya po ako pag salubong sa kanya. Yun lang po ang hiling ko kay Lord. Yung magkaroon po ako ng konting pagkain, okay na po sa akin yun. Kung ano pa ibibigay ni Lord, yun ang tatanggapin ko. Nung isang gabi po, kala ko po, tapos na po ako eh. Bakit po? Kinapos po ako ng hininga. Kaya ako lang po mag-isa. Yung, Bali, sinumpong kayo ng asma. hindi po, yung bang para kung sinakal na walang hangin o ano. Parang nagbara, ganun. Parang na-choke kayo. Lagi po kasama ko yung tubig. Nay, may asma kayo. Parang masama yung mga pusa. Hindi naman dito po natutulog yan eh. Nasa labas po sila lahat eh. Kanya-kanya silang pwesto dyan sa mga ibabaw. Sisilo lang sila pag naulan. Pero ako naman, pag ako pa natutulog, may naman po. Face mask kayo. Kasi alam ko nga, masama sa may asma yung mga pusa, mga balahibo ng pusa. Tingnan ito, mga katropa, yung tirahan ni nanay. Isang lumang nicho na pansamantalang pinatuluyan kay nanay nung may-ari ng nicho na to, nung pamilya, nung may mausoleo. Ang hiling ko lang po po Lord, sana makaroon po ako ng maraming bigas. Yung kung halimbawa hindi po ako makakilos, meron po akong sasahin. Yun yung pala yung hiling ni nanay. So, yun. Nay, ganito. Hintayin nyo ako dito. Alis ako. Bibilang ko kayo ng bigas. At, yun, para hindi na kayo pabili-bili, paunti-unti. Yun, ako na kayo. Bibilang ko kayo ng bigas. Ayun, yun na lang yung mga siguro yung may tutulong natin kay nanay para tapos bilan natin si nanay ng konting pagkain para sa Pasko meron siyang kahit papaano meron siyang, hindi naman natin masasabing pagsasaluhan kasi wala siyang kasalo. Wala po akong
Ayun, meron siyang pang Noche Buena. Yun, mga katropa. Iwanan muna natin din si nanay. Bibili muna tayo ng bigas. Bali yan na yung nabili natin mga katropa. Bili tayo ng 10 kilos na bigas. Dalawang tingko 5 kilos. Saka ito yung grocery ni nanay. Problema ko lang ngayon mga katropa. Problema ko lang kung paano ko dadalhin. Kasi nakabike tayo. Yung bike natin. So kakarga ko muna to mga katropa. Saglit lang. Yan na siya mga katropa. Full pack. Bali binukod ko na yung yung Pudgy bar. Bibigay natin doon sa mga bata. Yung mga bata na kasama ni nanay doon, mga kapitbahay doon ni nanay yun. So yun, bukod na natin para mamaya yung pagkakatali ko hindi ko nakakalasin. Bibigay na lang natin doon sa mga bata. Yun, tara mga tropa. Tapos na tayo dito sa Alphamart. Puntahan natin ulit si nanay sa doon sa sementeryo. Yan siya mga tropa. Ang bigat ng manibela ko. Grabe. 10 kilos na bigas. Saka yung grocery natin. Ito tayo ulit si nanay. Mga tropa, andito na ulit tayo sa bahay ni nanay. Yan. Ay, naku. Ang hirap ibaling ang tigas ng manibela. Okay. Bala. Kaya ako nagpapagaling din ako eh. Anong pangalan niya tatay? JC. Ano ha? JC. Jesse, tatay Jesse. Sus Villaflor. Ilan taon na po kayo? 78. 78. Si nanay 68. 10 taon ng pagitan. Ayan. Yes, buhat ang mga manay. Di ba kaya madali na ito. Madali na. Ano lang naman ito. Ano yan? Oh. Ay, wala. Ito mga katropa. Bigyan natin itong gas kay nanay. Yeah. Ito yung grocery. Medyo matagal-tagal na may si nanay. Pondo. Yan si Tatay Jess, kapitbahay ni nanay. Yan si Tatay Jess. Siya yung pinakikisuyuan ni nanay kapag yung may mga may mabibigat na bubuhatin. Si Tatay Jess yung gumagawa. Okay, malakas pa si Tatay Jess. Tatay Jess, wala ba kayong sakit? Mayroon ng pagpapagaling ako eh. Anong sakit niyo po? Prostate. Prostate? Nagagamot kayo? Tapos na ako. Nagaling ko ng Pasig. Doon kayo nagpagaling. Kasi murang-murang gamot doon sa Juan. Sa Pasig. Pasig doon sa Sika. Git natin. Pasika. Bali, pahinga na lang kayo tayo ngayon. Tapos, okay na. Oo. May, sino ngayon kasama nyo doon? Yung dalawa, sila nanay. May si dalawa Baby, pang... at saka si Saneng. Yun. Yung Pilay. Yung... Pilay nga yung isa. Yung may... Tapos si Ate Saneng, yung matanda. So, bali, tatlo pala sila doon. Sa tapat ng Starbucks na... Gabi-gabi tatlo sila doon. Tatlo. Nung kasing ko si nanay, siya lang mag-isa. Kaya lang mag-isa nun ay, no? Bali, sabi nga ni nanay, sa hapon lang daw kasi mainit sa umaga. Sa gabi lang sila na pwesto, kasi malamig. Mula hapon hanggang gabi na yun. Hanggang anong oras po sa gabi, nay? Minsan namuwi po ako alas 2. Alas 2! Oo, madaling araw. Kasi sara ko noon alas 3. Doon sa ganung time na oras, ang dami tao.
Oo, gawa ng yung mga papasok sa trabaho. Yun pala mga katropa. Sinasadya pala ni nanay na magpaabot ng ganong oras kasi yung mga oras na yun, yun yung Nasamantala niya dahil ng tao. yun yung maraming tao doon sa labasan kasi mga nag-aabang ng shuttle, papasok ng trabaho yun. Maraming nagbibigay doon ay no. Yun. Yun ang ginagawa ni nanay para yun yung diskarte niya para makakuha ng maraming donasyon kasi wala talagang pagkukuhanan eh. Yun yung pag-igib ng tubig hindi naman siya pwede na maghanap buhay ng mabigat. Dahil may may hapo o may asthma. Yun nga. Kaya hindi mo masisisi kung itong tinitira niya ay hindi malinis. Kasi hindi niya na talaga kayang magtrabaho. Puyat pa sa gabi. Yun nga. Sabi ko nga kay nanay, yung mga pusa, parang din. Hindi, kasi mahal siyang maghayop yan na lang ang karami niya Nagsasaing nga siya, miski pa paano, para lang may pakain siya sa mga hayop niya kahit kami may aso din kami sa bahay. Talagang pinag-uuwi ko pa ng pagkain yan galing sa kumpanya. Yung mga aso po, doon ko kinukuha ng pagkain sa estabit. Yung mga buto-buto. Ayun, buti at na mabait yung mga taga-Starbucks at nabibigyan kayo kahit pa paano. Pwede. Kasi mabigat din mag-ano yan, hindi pwede naman nating yan sa wish ko lang. Kaya nga Kasi meron akong kaibigan sa Channel 7. Siyempre nag-COVID, meron na kaming naipasok doon, tiga Malaban. Kasi nag-COVID, nag-amuwi siya sa Katbalogan, Samar. Yun ang amin nilalapitan doon. Kaya hindi ko siya, gusto ko nga, kung yun ay nandun, ilalapit ko sana sa wish ko lang yan. Para matulungan, yung maalis na siya dito. May siya, may isang. Kaya nga sabi ko sa kanya, Ate Rosie, kung nandun lang yung kaibigan ko, si Ate Sena, Channel 7. Malakas siya sa wish ko lang 3 na ang nayano ko daw, yung isa binigyan ng bangka, tiga Malaban, binigyan ng bangkang motor. Ang gusto ko naman dito, siya ng miski isang tirahan, hindi mo naman masasabing habang buhay na sa cemetery. Kaso wala si Ate Sene, nagbakasyon, sayang. Yun nga yung sinabi ko kay nanay dati, sabi ko pangako kay nanay, sabi ko, Nay, hindi pa ako bagito pa lang ako, baga nagsisimula pa lang ako sa pagbablog. Ngayon, vlogger ka ba? Opo. Kasi meron akong kaibigang vlogger tumutulong sila sa mga nabagyuhan. Vlog pala siya. Yung mga ibang mga nanghihingi po dyan sa plaza, tapat sa may mga tinutulungan ko yan. Vlogger pala to, Tiro. Alam ko yung vlogger, talagang tumutulong yan, yan. Sabi ko nga kay nanay, ako bagito pa lang. Hindi naman ako sumasahod pa. Hindi naman siya sumasahod. Wala siya nag-aano lang siya para vlogger pala siya. Para lang makilala. Yun, nagpapakilala pa lang tayo. Kung sakaling ako dumating yung panahon na matutulungan manahan tayo ng Panginoon na ma-monetize tayo sa YouTube, yung sahod natin, nakalaan talaga yun para mas marami tayong matulungan. Vlogger pala to. Ako naman sa sarili ko, kontento na ako na may trabaho naman ako, yung pamilya ko, natutustusan ko naman. Ang sa akin lang naman, kung itutulong ko pa yun, paano na yung pamilya ko? Ngayon, gusto kong maghanap ng alternative na mapagkukuhanan ng ibang source of income para makatulong din ako sa iba. Kasi, tayo mabubuhay tayo ng isang beses lang. Kaya nga, yun nga yung kasabihan, di ba? You only live once. Huwag natin sayangin. Yung hanggat may magagawa. Ako, hindi ako mayaman. Ako, tikita nyo naman, nakabisikleta lang ako. Ganda ng bisikleta mo, laki ng gulong Ako, nakabisikleta lang. Ako, pangkaraniwang tao lang. Gusto ko lang, makatulong din kahit paano. Ganyan talaga mga vlogger, tumutulong talaga yan. Sige po, Nay. Marami po. Ano po pangalan niyo, Nay? Tess. Marites ako. Marites po. Marites Dilla ako. Ako din. Si 3 na ang nailapit ko sa wish ko lang. Kasi wala na nga lang doon si Ate Sene Ako po uwi na po. Pagpasensyahan nyo na po kung ano yung naitulong ko sa inyo ngayon.
ano po, pangako ko po sa inyo, ano, babalik ako dito sa inyo para magpaabot ng tulong, ano. Yun, marami pong salamat. Ayan, si Nanay, ano, Rosie o Nanay Rosita Ramos. Ramos po, no? Opo. Sige po, Nay, salamat po. Yan, ano na si Ate Tess. Yan. Sige po, Nay. Sige po. Mag-iingat po kayo palagi, Nay. Opo. Merry Christmas po. Okay. So, mga tropa, pauwi na tayo ngayon. Yun, kita nyo naman yung paligid natin, puro nicho. Dito nakatira si Nanay Rosie. So, sana yung mga makakapanood ng vlog na to, sana maantig ko yung damdamin nyo para matulungan si Nanay Rosie. Kasi wala akong sapat na kakayanan para tustusan ko ano man yung pangailangan ni Nanay. So, ayan, si Ate Tess. Siya yung nagsisilbing kaagapay ni Nanay Rosie dito. Kasi nakakaawa naman talaga, wala sa kanyang tumutulong, nagsosolo lang siya. Ang ikinabubuhay niya po ay nagpapalimos lang po siya. Kahit po siya may asthma, ay nagtitiis po siyang magpalimos sa Starbucks. Minsan nga po, pinapagalitan ko. Ang sinasagot po sa akin, paano raw po ang gagawin? Wala naman daw siyang pagkukunan. Siya po, hindi tiga rito, Bisaya yata po siya, pero wala po siyang kapatid dito. Kaya po ako ay nakikiusap, kung maaari naman po ay tulungan nyo naman po itong matandang ito. Sa abot ng inyong makakaya, kahit po konting tulong. Opo. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat din. At pasalamat din po kay Peter. Yun. Kay Peter Pan TV at siya po ang sumusuporta kay Ate Rosie. Kaya po ako ay isa sa nakikiusap na kung maaari ay tulungan nyo itong matandang to dahil wala po talagang pagkukunan. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat kay Ate Tess. Yun, mga katropa. Ayan, pinanawagan na kita. Sana matulungan natin si Nanay. Si Nanay. Opo. Nay, Ate Tess, salamat Peter Pan. Merry Christmas. Merry Christmas po. Opo. Ayun. Nay, tuloy na po ako. Merry Christmas po. Merry Christmas. Opo. Yun. Uwi na tayo. Bye-bye. Yun, mga katropa, maraming salamat sa panonood. Nabigyan na natin ng tulong si Nanay Rosie. Yun, nandito na kami ni Patty. Yun, maraming salamat. Sana mga katropa, matulungan natin si Nanay Rosie sa mga kapwa natin dyan. Tumutulong sa mga mahihirap. Baka naman. Yun, shout out sa lahat ng solid vloggers. Lalo na kay Kakuya at kay Probinsyano Ungas. Yun, shout out. Maraming salamat. Bye bye.